Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to i-review natin ang isa sa pinakamalupit na entry-level smartphone na lumabas ngayong 2023 ang Itel P55 5G. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, very interesting yung topic natin for today dahil napakalupit netong entry-level smartphone na nilabas ni Itel nung late 2023 rin. So yun, pagpasensya nyo na, ngayon lang natin ito ma-review pero latest and greatest pa rin naman to ni Itel hanggang ngayong 2024. At ayun, mamaya i-share ko sa inyo yung presyo niya ngayon sa Shopee at pwede nyong mabili at yung presyo na pwede nyong mabili. Pero, pag-usapan muna natin ang SRP or the suggested retail price ng Itel P55 5G. So, meron siyang SRP na 6,999 pesos or almost 7,000 pesos lang itong smartphone na to na meron ng 6GB of RAM and 128GB of internal storage. So, grabe, sa halagang 7,000 pesos mga ka-J-Vlog, meron na kayong 5G smartphone. Yes, narinig nyo, 5G na po itong Itel P55. Tapos, ganito lang ang presyo niya. I think ilan-ilan pa lang ang nakakagawang brands sa entry-level segments. Nakakatuwa naman na ganitong murang halaga ay 5G na po. Hindi lang basta-bastang 5G chipset ang nilagay. Yung Dimensity 700, 800. Maganda rin yung chipset na nilagay nila dito. The Dimensity 6080 chipset. So, napaka-powerful niyang chipset na yan, of course. Nakikita pa rin natin yan sa mid-range. Pero sa entry level, nalagay na yan ni Itel P55. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung magkano na lang ang presyo niya sa Shopee. So, sa Shopee, sa official store ni Itel, mga J-Vlog, tignan nyo naman ang presyo. Ang presyo niya ay nag-range sa 5,899 sa presyo niya na 6,999. Yung original price lang is yung bagong color na luxurious gold. Ayan. So, yung ganyang gold na color is 7K. Tapos yung mga mura is yung 5,899 is yung mint green and galaxy blue. So yung mint green yung ating review unit, napakaganda po ng mint green, mapababae, mapalalaki, paniguradong medyo rin naman yung color na yan. Tapos mga ka-J-Vlog, pag sa Shopee kayo bumili, meron kayong mega voucher na 1-2, makukuha nyo na lang ng 4 plus, yes, 4 plus ang Itel P55 5G. Biruin nyo sa below 5K na presyo, naka 5G ka na, brand new mo pa ito nabili, ikaw unang gagamit nyan. Grabe na talaga ang innovation or yung pricing ng Itel ngayon mga J-Vlog. So very affordable, 5G sa ganyang halaga, paniguradong sulit na sulit po ang inyong pera. At kung interesado kayo sa Itel P55 5G, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niya sa description. So dito sa ating review, titingnan natin kung sulit nga ba itong Itel P55 5G. So next on mga J-Vlog, pag-usapan natin yung mga advantages and disadvantages ni Itel P55 5G. Meron po ako nakitang disadvantage na itong smartphone na to na personally na observe ko. Doon muna tayo mag-base. Isa lang naman po napansin ko at yan po yung notch display na itong smartphone na to. Sorry. Sorry, natawa tayo. Notch display, yes. Biruin yun. 2024, notch display pa rin ang in-offer ni Itel dito na para siguro meron silang ma-reason na ma-cost cut. Ewan ko ba kung nako-cost cut pa ba ang notch sa punch hole? Kung meron pa bang extra charge na gawing punch hole compare sa notch? Not sure kung meron bang extra charge yan. Pero kung wala naman, di ba? Sana ginawa nyo ng punch hole para naman din makipagsabay sa design ng smartphones today. Kasi notch display, to be honest, ay super duper outdated na po yung ganyan design. 2018, 2019 pa yung ganyan design ng mga smartphone brands. Diba? Punch hole na po ang pinakauso or latest or modern na design ngayon sa smartphone. So, notch display, yan lang po ang pinaka napansin kong disadvantage nitong smartphone na to. Na, yun, hindi naman siya nakaka-apekto sa specs or sa performance ng smartphone. Pero design-wise, syempre, super outdated na yan. Kung wala naman din, ulitin ko, kung wala rin naman din gagastusin sa pag-transfer, sa paglagay ng punch hole, compare sa notch, sana ginawa na nilang punch hole, diba? Pero ito kasi, ang nakakatawa, yung punch hole po na P55, nasa 4G version. Para siguro meron ding pinagkaiba when it comes sa display ng 4G and 5G. So, yun, notch display.
Disadvantage yan for me sa Itel P55 5G. So yun lang naman yung napansin kong disadvantage na itong smartphone na to. Next, syempre dito tayo sa advantages ng Itel P55 5G na marami rin tayong napansin, of course. Number 1 sa kanyang chipset. So yes, yung chipset ang pinaka-advantage na itong smartphone na to dahil Dimensity 6080 na po. Ito magandang i-compare siya. Pareho niya po yung chipset ng Tecno Pova 5 Pro 5G. So biruin yun, Pova 5 Pro 5G ka-level ng Itel P55 5G, tapos ganyan murang halaga lang. So when it comes sa performance, syempre asahan nyo na maganda po ang gaming performance ng Itel P55 5G na nag-game test ko na rin tong smartphone na to. Wala naman tayo na experience na sobrang mga malalang frame drops, force close, or nahirapan man tong smartphone na to. Hindi ko yan napansin while nag-game test sa smartphone na to. So gaming, okay na okay po dito sa smartphone na to. So chipset, all goods yan. Snappy, kahit di kayo maglalaro, snappy rin po yan. Social media, opening of apps, mabilis po ang Dimensity 6080. Number 2 sa kanyang RAM at ROM. Yes, advantage niya rin naman ang RAM at ROM. So yun partida 5G na to. Kung i-compare mo siya sa ibang brands na kapresyo niya na 7K, yung iba in-offer is 4GB 128. Usually yun yung napapansin ko sa ibang brands eh. Biruin mo dito sa Itel, 6GB 128, 5G pa siya mga ka-J-Vlog. So, yan naman usually ang katerno ng 5G sa murang halaga, 6GB 128. Kasi syempre, I think, dyan sila nagko-cost cut when it comes sa RAM. Kaya hindi sila makapag-offer ng 8GB of RAM sa ganitong murang halaga lang. Na okay pa naman yan mga ka-J-Vlog, yung 6GB of RAM. Napakalaking tulong yan for gaming pa rin. So, 6GB of RAM and 128GB magandang terno pa rin yan. Tapos 5G pa, diba? Number 3 sa camera. So, sa camera nito, maganda yung mabibigay niyang photo quality. Mataas yung megapixel, 50 megapixel. Hindi lang opinion ko to kasi nung pinost ko sa Facebook page, yung photo quality or yung photo samples ng Itel P55 5G, marami pong nagustuhan yung photos ng Itel P55 5G. Pero stay tuned, mamaya, sa later part ng video, magpapakita ko ng mga photo samples niya. So yun, pinost ko siya sa Facebook page para manghingi ng mga reaction ng ating mga followers. And surprisingly, lahat sila nagustuhan ng camera ng Itel P55 5G. Malinaw daw, maganda yung color accuracy. At ang pinakala sa design. So sa design, buti na lang, di ba, na hindi rin to mga iPhone. Maganda naman yung design ng Itel P55 na medyo nag-iba rin naman siya sa design ng mga ibang Itel na mukhang iPhone, yung mayroong triple camera setup na isa flash, na joke lang pala, flash pala yung isa. Pero dito, iba yung setup. Vertical camera orientation na okay naman siya. Ang nagustuhan ko kasi dito yung color variation niya, yung mint green ng Itel P55. So very minty, yung tawag yan, very minty. So ang ganda po ng mint green ng Itel P55 5G na yan po yung gustong kong i-recommend na colors para sa inyo. Kasi mapababae or palalaki ay perfect na perfect yung color na mint green. Napakaganda. Sila mga J-Vlog, yung mga advantages na napansin ko sa Itel P55 5G. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. So next naman, explore natin itong design and build quality ni Itel P55 5G. Kung makikita nyo, solid, maganda rin yung design na itong smartphone na to. So meron siyang dual rear camera. Malalaki yung lente niya, pero ito lang yung talagang actual lens niya, yung nasa loob. So ayan yung camera niya. Meron tayong dito na 5G. So 5G smartphone nga ito. Ito yung pinakamaganda dito sa Itel P55, of course. Maganda yung design nito, legit. Tapos itong mint green ngayon ang pili nating color. Tingnan niyo naman, napaka-cute na itong mint green. Overall mint green talaga siya. Pati yung frame, mint green. So very minty, di ba? Tingnan niyo naman din siya closer. Parang naka-brush yung kanyang design. So, sa right side, nandito yung ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. Tapos, sa bibili rin na itong smartphone na to, good news dahil meron na siyang screen protector out of the box. And si Itel P55 pala mga J-Vlog ay meron siyang notch display. So, notch display, old school pa yan. So, sana ginawa ng punch to ni Itel, di ba? Pero yan, malaki rin naman yung display na itong smartphone na to. Itel P55 5G ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels, f1.6 aperture,
At yung front camera niya is merong 8 megapixels f2.0 aperture. Both rear at front ay support naman ng Full HD 1080p video recording. Sa screen, si Itel P55 5G ay meron 6.6 inches IPS LCD display na meron resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na support ang 9 screen refresh rate. Sad to say, naka-notch display siya. So, as naman out of the box, Android 13 siya with Itel OS 13. Sa chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 6080 na 6 nanometer. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz, and sa GPU na Mali G57 MC2 siya. Meron siyang 6GB of RAM and 128GB of internal storage. Dalawa kanyang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. Yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 18W fast charging. Next, pag-usapan natin yung gaming performance nitong Itel P55 5G. So yun, na-game test ko na nga itong smartphone na to. Sobrang na-enjoy ko maglaro dito, to be honest, dahil yung kanyang chipset ay malakas. MediaTek Dimensity 6080, same performance sa Tecno Spark, sa Tecno Pova 5 Pro 5G. So biruin nyo yun, no? Sa gintong presyo, 5G na nga. Maganda ang gaming performance, ML, COD, Genshin, smooth naman dito mga J-Vlog at available ang mga high settings. Kaya kung naghanap kayo ng isang 5G smartphone, maganda recommend itong si Itel P55 budget smartphone, pero all good siya for gaming. So yon, since 5G na gagamitin, maka-experience kayo ng lag-free gaming while using the Itel P55 5G. Ibang specs na perfect for gaming is of course yung kanyang battery, 5,000 mAh battery, all goods yan mga J-Vlog, and yung kanyang screen size sa 6.6, even though na notch display siya, pero yung screen size niya ay okay yung ganyang size for gaming. Malaki naman po yung space nyo pang naglalaro. Sama explore natin yung camera app ni Itel P55. So nandito ngayon tayo sa camera. Meron tayo dito settings. Sa settings, ito natin ma-activate yung watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. So ito yung mga iba't ibang settings niya, and meron tayong scan QR codes. Meron tayong flash 50 megapixel mode. So yan, kung gusto nyo magamit yung full potential ng kanyang camera, go for the 50 megapixel mode. Meron tayong AI camera, aspect ratio, and of course filters. Sa zoom, meron siyang 2x zoom na hanggang 10x digital zoom po tayo dito sa Itel P55. Tapos sa video naman, ang pinaka-max sa resolution niya is 2K resolution. Pero maganda dito, support niya ang 1080p up to 60 frames per second. Ayan. Meron tayong film mode. So, perfect to for Instagram, TikTok. Si Itel na bahala gumawa ng video nyo. Diba? So, sa beauty, maganda rin beauty niya na meron sa rear camera. So, pwede kayong sumexy dyan. Ayan, slim body, slim head, slim shoulder. Sa portrait, so dito sa portrait, ito yung background blur mga J-Vlog. So, all goods yan. Sa more, ayan, sa more, meron tayong short video, slow motion. Ang daming ganap sa more niya. Meron tayong time-lapse, super night, AR shot. Meron tayong pro mode. Uy, may dual video rin pala to. Itong dual video mga J-Vlog, pwede nyo pagsabayin yung rear at front camera while taking video. Maganda to for content creators dahil yun nga, abang naglalakad or nagpapaitan ng view, nakikita rin yung mukha nyo while explaining. Panorama, documents, and of course, SkyShop. Itong SkyShop, solid to. Parang iano nyo sa Sky, tapos parang i-AI niya na mas gaganda yung quality, kumbaga. Solid yan, yung SkyShop na yan. Sa front cam, mga ka-J-Vlog, ayan, hello, kamusta? Medyo magulo pa ang ating buhok. So, meron din tayo, same lang, settings, flash,
AI, aspect ratio, and filters. Sa video naman, ang pinaka-max resolution niya is 2K, pero wala siyang support sa 60 FPS at 1080p. Pero hindi siyang yung pa-ultra-wide siya ng konti para sa Samsung. Ayan, no? Sa beauty, syempre ito yung pinaka-importante sa front cam is yung beauty mode. Meron tayong portrait mode for background blur. So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung camera app ni itel P55 5G. So, speaker test tayo dito sa itel P55 5G. So, gagamit tayo ng sound level meter. So, start tayo. So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So dito na naman tayo kay Ate Met sa CMB Gadgets. So syempre mag-update na naman tayo ng mga stock, full stock. So yun mga ka-J-Vlog, na measure ng ating sound level meter 97.7 decibels. Yes, malakas yung speaker nito kahit na single siya. Pero ang nakakalungkot, the bass quality. Hindi maganda yung bass quality ng speaker niya. Kaya yun yung naka-apekto sa score ko. So kung i-rate ko yung speaker nito, sa kanyang presyo na almost 7,000 pesos. One ang lowest na lang highest. Sa score ko dito, nasa 7. So biometrics test tayo dito sa itel P55. First na tatry natin is yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate. Next is face unlock. So makikita nyo mga ka-J-Vlog, pag ginagamit natin yung face unlock, nagiging siya, yung old school na notch, yung parang sa iPhone 10, di ba? Meron siyang ganyang animation. Di ba? Pati sa charging, nagiging ganyan yung notch niya. Mas lumalawak kumbaga. Battery test tayo dito sa itel P55. Maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So first, ang lalaroin natin is ML at itong ating settings. HD mode naka-on, refresh rate natin super, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at naka-full download na ang resources dito. Start tayo sa battery test, start tayo sa battery percent na 26%, so 30 minutes. Where there's life, there's movement. Yung mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kailang battery percent na lang natira. So may natira pang 18% sa 30 minutes natin na paglalaro dito sa itel P55. Solid 8% lang po ang nabawas. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating full review sa itel P55 5G. So let's appreciate itel for giving us a budget smartphone, a budget 5G smartphone. So yun, nakakatuwa na na-observe ni itel kung ano ba talaga yung mga pasok sa pasok sa lasa ng mga Filipinos. Siyempre tayo mga Filipinos, naganap talaga tayo ng very affordable smartphone na magagamit natin sa pang-araw-araw. Siyempre, kung bibili man tayo, kailangan mabilis na rin. All good siya for kahit saan natin gagamitin, paglalaro, camera, social media. Siyempre, yung iba for navigation. Kayang-kayang i-provide dyan ni itel P55 5G ng hindi bumabagal yung performance, kumbaga. Dahil nga yung chipset nito is the MediaTek Dimensity 6080 5G. Kaya panigurado when it comes sa performance ay all goods po itong smartphone na to. Yung RAM din na tinerno ay very reasonable, 6GB 128. 128, marami pa ko yung malalagay dyan. And yan na po talaga ang pinaka-minimum na storage na pwede natin magamit ngayon 2024. Iba nga, ang prefer na 256 Pero yan, 128 na talaga ang pinaka-minimum. Marami pa po kayo malalagay dyan, even games. So kung gaming ang focus sa itel P55 5G, marami pa po kayo malalagay dyan. Genshin, COD, Mobile Legends, at marami pang iba. So yun, gusto ko siya i-recommend sa inyo mga ka-J-Vlog dahil napakaganda rin ng camera nito, tapos 5G na. So kung interesado kayo sa itel P55 5G, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung